Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, this will be your reading for the 4th week of November, which is November 22 up to katapusan. So, ito ay silip kung ano ba itong mga sakaling paparating sa iyo or mangyayari itong 4th week ng Nov hanggang katapusan. Reminder, take note, this is not a personal reading, kaya for sure, hindi po magre-resonate ito para sa lahat. Kunin lang ano yung mga tumutugma sa inyo. At kung bago ka dito at gusto mo maging updated sa aking mga readings, please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Palike and follow na lang din yung aking FB, Instagram, TikTok. Send ka lang ng PM kung gusto mo mag-book or mag-inquire about personal readings. Yung link at details nakalagay sa description. Water signs, ano ba muna itong overall energy ng 4th week ng November ninyo? Pay attention to your health. Of course, I'm not a doctor. Palagi kong sinasabi yan, pero it's best na maging ano lang, maging sigurado when it comes to health, no? At pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa kalusugan, mga nararamdaman sa katawan, lagi kong sinasabi sa inyo, the best na pupuntahan ninyo ay doktor, wala lang iba. Okay? So, make sure lang na dun, mas okay na yung safe. Kahit wala ka nararamdaman. No? Pay attention to your health. Lalo na kung may nararamdaman kayo, water signs. Huwag ninyong sinesekreto yan. Dapat sinasabi nyo sa mga mahal nyo sa buhay para alam nila kung ano yung nararamdaman ninyo. No? Para walang gulatan na, magulat na lang, biglang ganito. Nara sa ER kasi ganito. Ini-ignore yung mga signs. May mga senyalis na pala may nararamdaman. Okay? So, minsan kasi walang nararamdaman. And yun yung mga time na kahit wala kang nararamdaman, it's best na masiguro na you are healthy. Ano ba naman yung once a year, pupunta ka sa hospital para magpa-overall check-up. No? Check your yung blood, urine, etc. Yung mga typical na pinapagawa ng inyong doktor. Okay? Yun lang naman. And what's next for you, water signs? Deep friendship with someone of the same sex. So, pwedeng meron kang super ka-close. Hindi ko alam kung bago lang, paparating pa lang sa'yo ngayong 4th week of November. Or dati mo ng BFF, no? Okay. So, pwede kung may nakilala kayong bago, ito na yung susunod sa inyo. Siguro, ito na yung next na BFF mo. Okay, magiging close na kayo nitong person na to sa mga susunod na araw up to hindi ko alam kung kailan, no? At pwedeng kapareho mo. Kung lalaki kang nanonood, pareho mo lalaki. Kung babae ka, pareho mong babae. So, ano yung magiging possible na challenge para sa inyo? Unsettled times, need to plan ahead. Walang kasiguraduhan yung mga susunod. Palagi naman ganun eh. Diba? Tomorrow, hindi naman promise yung tomorrow para sa atin. Every time may mga surpresa. Hindi natin ine-expect na may mga ganito. So, mas maganda na yung ikaw ay nakapag-prepare man lang. Nagpaplano ka for your future o kung sa mga posibleng darating, positive or negative. Yun lang naman yun. Ayan, no? Meron lang sinasabi ditong unsettled times. No? Sa mga susunod ito. Cancer, Scorpio, Pisces. Kaya mas makakabuti kung ikaw ay makakapagplano ng maaga. Okay? Ano yung possible outcome? Umiwas dito sa arrogant, boastful person na makaka-encounter mo. Pero mukhang hindi mo ito maiiwasan kasi nandito siya sa nandito siya sa outcome mo. So, yan. Meron lang dadaan sa iyo na person na ganito. Sinasabi dito, hindi mo dapat ito makakross, pero ito yung makakakross mo. So, ingat-ingat na lang, no? Pa rin, makapangyarihan pa rin yung pagdadasal. Wala naman magagawa yung mga ganyan, kahit ano pa yan. Basta tayo ay palaging nagdadasal. Pero yun lang. Pinaka-outcome, makaka-deal mo pa rin itong person na to, kahit siguro iwasan mo. Okay, so maganda magplano ka na o maging wise ka na lang. Lalo na kung kilala mo, alam mo tong person na ito. When it comes to your love life naman, water signs.
Cute no? Tiny yung ating deck. Medyo challenging pag malaki yung kamay mo. Ako nga, maliit kamay ko, pero ano. Sobrang liit niya talaga. So, pwedeng you are dealing with Libra. Pagdating sa love life mo, dito meron kang justice. Hindi ko alam kung may mga inaasikaso kayo, may hearing, may mga legal process pa tungkol dito. Are you married, divorced, annulled, or nasa process ng mga ganun, o may nintay kay desisyon ng korte. Okay, o kaya mga marriage counseling. Hindi ko alam ano ba itong pinagdadaanan nyo, pero parang may proseso. May pinoproseso dito. Okay, hindi ko alam kung naghihintay ka na ng resulta, pagbaba ng desisyon, pero mukhang may mga ganun. O, yung iba, kung naghahanda kayo about marriage, piniprepare nyo na yung mga, nahanda nyo na yung mga papeles para sa kasal, no? O, yan. O, if ever nawala dun sa mga binanggit ko, ibig sabihin lang nito is pagiging fair. Fair treatment for making an important decision. Pagiging unbiased. Pagiging in between, hindi too much, hindi too much, hindi kulang, walang kinikilingan, no? Pagiging honest. Okay, pwedeng ma-receive mo kung ano yung deserve mo. Justice card, no? Getting what you deserve. Para sa iba, pwedeng payback time. Oh, alignment, magiging balance yung mga bagay na nawala sa alignment. Ito yun. Okay? So, pwedeng may ma-receive kang pwedeng makukuha mo na yung truth, yung deserve mo, yung decision. There is also a Sagittarius energy with the Temperance card. Okay? You could also be dealing with a Sagittarian. Temperance is about balance. So, napaka-prominent ng energy ng pagbabalance pagdating dito sa love life mo. Itong 4th week ng November hanggang katapusan. Patience. Isa pa yun. So, hindi ko alam kung may challenge na paparating na tipong susubukin yung pasensya mo pagdating dito sa love life mo, no? Pero yan yung mga napipick up natin. Kailangan mapasensya, dugtungan yung pasensya, no? Healing, recovery if ever, para sa iba sa inyo. Kasi, justice card, getting what you deserve. So, finally, kung totoo yan, makukuha mo na kung ano yung justice or yung deserve mo dito sa relationship na ito. Kung naging unfair man yung treatment sa iyo nitong person na ito. Temperance is about healing. Kung hindi naging okay yung kalagayan ninyo, nung person mo in the past, pwede ngayon, road to recovery na, or mamemend ninyo, magkakaayos kayo, pwedeng ganun, no? O, diba? Ipaglalaban Ipaglalaban itong relationship na ito. Or some energy ng pagiging defensive, whether your person yung nag-exhibit ng ganitong energy o ikaw, no? Meron ditong magiging defensive. Hindi ko alam. Feeling guilty or lang siya, agitated, kaya nagiging defensive siya. Pinaglalaban lang niya yung dapat. Hindi ko alam. Pwedeng energy mo yan, pwedeng energy niya. And you also have the Tower. Wow. So, merong panggulat. May pasabog, no? So, ano man itong bagay na ito, magugulantang ka. Something na hindi mo inaasahan, something na you are unprepared. Okay, basta may mangyayaring ganito. Sorpresa, shocking, pasabog dito sa love life mo bago matapos yung November. Okay, when it comes to your advice or closing message, water signs. Compromise. So, 'di ba, malalagay ka sa kompromiso dito.
Yun nakikita ko kasi may tower moment ka dyan. Ikaw na mismo. Ikaw nang ewan ko, ikaw mismo ano dito eh. Pwedeng malalagay sa alanganin or kompromiso. Hindi ko alam. Pero, hindi mangyayari. Ang sinasabi lang nung card mo na yan, kailangan mong mag-take ng risk. Yun yung napipick up ko. Mukhang may sitwasyon dito na kailangan mong sumugal, mag-take ng risk, makipagsapalaran, no? If you believe, ayan, as long as may faith ka, kung naniniwala ka, walang imposible. Okay? Yun naman yung importante doon. So, ito yung mga nakuha ko water signs, 4th week or hanggang katapusan ng November mo. Don't forget to like and share. Take care and God bless.